Alright, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We continue on the Diary of St. Faustina Kowalska. This is from 1155, which also runs to 1156 and 57. The third is prayer and deeds of mercy, without any obligation of taking vows. But by doing this, these persons will have a share in all the merits and privileges of the whole congregation. Everyone in the world can belong to this group. Ang ikatlo ay ang panalangin at mga gawa ng awa, nang walang anumang obligasyon sa pagkakaroon ng mga panata. Ngunit sa paggawa nito, ang mga taong ito ay magkakaroon ng bahagi sa lahat ng mga merito at mga pribilehiyo ng buong kongregasyon. Lahat ng tao sa mundo ay maaaring mapabilang sa grupong ito. Medyo confusing lang yung second and the third aspect. Okay, review natin. Yung first aspect, ang sabi niya ay yung bumubuo ng kongregasyon. Yung una, yung nagwaksi, those who have separated from this material world. So these were the souls who offered or are offering themselves to save more souls. So konti lang yung gano'n, not everyone qualifies to that out of choice, sapagkat ang mga tao naman may free will, no? Pwede nilang gawin, pwedeng hindi. Yung pangalawa ay prayer with acts of mercy, sapagkat ang pananalangin ay isa ring gawa ng awa. So, sabi dito, the third is prayer and deeds of mercy. Now, maybe because this one, well, everyone in the world can belong to this group. Yung number 2 kasi can also, anyone can, even the poorest daw can belong to the group. So let's just say that the third is deeds of mercy, prayer and deeds of mercy. So, yung paano ba tayo gumagawa? This is actions, no? When we let go of something from us, when we give something, we have 7 corporal works of mercy. Halimbawa, namigay tayo ng pagkain, nagbigay tayo ng tubig, bumisita tayo sa mga piitan, we visit people who are sick in the hospitals, in their homes. So mga ganon, yun ay ilan sa mga corporal works of mercy natin. So deeds of mercy ang hinihingi sa atin. Medyo mahirap kasi you have to have something for you to give. Hindi ka makakapagbigay kung wala kang pagkain. Kung ikaw mismo ay gutom, hindi ka makakapagbigay ng pagkain. Kung ikaw ay walang damit, o isang damit mo, hindi ka makakapagbigay. So you have to have what you want to give. Pero, hindi ibig sabihin nito dito excuse para hindi makapagbigay, para hindi makagawa ng awa. Sapagkat everything depends on trust. We receive the graces coming from the Lord because of trust. When we pray, Lord, my family needs this and that. Just trust in the Lord and He will provide. He will provide your needs. He knows what you need. So kung wala kayong pagkain and you ask God, Lord, kung pabayaan ng pamilya ko magutom, the Lord will give you all the means. The Lord will use people para magkaroon ka ng pagkain. At pag humingi tayo sa Panginoon na, Lord, bigyan mo ko ng trabaho para meron akong pagkakitaan.
Just trust in the Lord, bibigyan ka niya ng trabaho. Kaya minsan, we choose the kind of work yung binibigay sa atin, di natin gusto. Hindi na lang, no? Parang ganon. But then, kung ano ang binigay sa atin ng Panginoon, tanggapin natin. Yun yung nararapat para sa atin. Sapagkat may inlalaan para sa atin sa mga pagkakataong iyon. May ituturo sa atin yun or may ituturo sa atin yun. Kung kaya, halimbawa, nagkaroon ka na ng trabaho, you now have an earning capacity, you can now help, you can now give. Kahit pa sabihin mo, ay minimum wage earner lang ako, hindi ako makapagbigay ng pagkain. You can always share what you have. Kahit gaano kaunti ang pagkain mo, mari mo niyang ibahagi sapagkat here is the key. Narito ang susi. Napapansin niyo ba na kapag kukunti ang isang bagay at pinagsasaluhan, ang tagal maubos. Ang kaunti ay napapagkasya kahit marami ang nangangailangan nito. Yun yung prinsipyo kasi po ng pagbibigay. When we give, para siyang isang bukal, hindi siya nauubos. The Lord will always provide. Kung kukunti ang pagkain mo, ibinahagi mo pa, binigay mo pa yung isusubo mo na lang, ibinigay mo pa sa iba. Huwag kayo pong mag-alala sapagkat papalitan niya ng Panginoon mas marami. And generosity is the key to prosperity. When we give something, hindi ka natatakot mawalan eh. The more that it will flow back to you. Kagaya din yan ng pera. Wala kang pera. Sabi mo wala kang pera. Eh wala ka talagang pera. Subalit kung meron kang kaunting pera and someone ask for money from you and you share what you have, no? Babe, share mo yung pera mo. Bumabalik siya. That also is the principle of money. Ang pera po ay mailap, pero kapag yan ay malaya mong ipinamimigay, ibinabahagi, bumabalik at bumabalik siya. Pero kapag yan ay inipit mo, sabihin mo halimbawa, ay kailangan ko to para sa ganito eh. So, bukas hindi natin malaman ng buhay natin, baka may sakit na tayo, wala tayong pampa-hospital, so tinatabi mo yon. At that point, wala ka pa namang sakit, di mo pa yan kailangan, pero ipinagkait mo. So, yung pera na yun, talagang dahil inilaan mo sa hospitalization, mapupunta po talaga yun sa hospitalization. Doon mo siya inilaan eh, sa expense. But then, kahit siya na inilaan mo sa sakit mo, pagpapagamot mo, eh wala ka pa namang sakit, and someone needed that money, pinahiram mo muna, and you say you will it, that may the Lord be able to provide you the means kapag kailangan mo na, babalik po. Babalik yung perang ipinahiram mo. Money is elusive, but when you freely give it, share it, it goes back to you. Ikaw yung hahabulin niya. So let yourself be the master over the money. Ikaw yung master ng pera. At hindi ang pera, ikaw ang alipin ng pera. Baliktarin mo po. So, that way, you will be able to share, to do works of mercy. Maraming pagkakataon na ibinibigay sa atin para makatulong sa kapwa natin. May binagyo, may binaha, may nasunugan. Try to help kahit pa paano. Pwede kang magbigay ng damit mo. Luma. Siguro doon lang na desente. Magagamit pa. Itong deeds of mercy, coupled with prayer, everyone in the world can belong to this. Maaaring makabilang. Pero yun nga, sinasabi ko na, even if you are poor, kasi yung the second na sinabi, the poorest of the world can belong to this. Kasi hindi kailangan ng pera para makapanalangin. You can always utter a prayer. Wala namang bayad yan. But this one, the third, prayer and deeds of mercy, you really have to let go of something.
from you, from what you have, from what you acquire, accumulate, or from what you possess. Kapag yan na ibinahagi mo, again, it goes back to you. Babalik at babalik po yan. Sapagkat alam ng Diyos kung papaano at sino ang gagamitin niya para makatulong sa ibang tao. Ang ating mundo, hindi po mawawala talaga ang mahirap. Lalo pa silang naghihirap, di ba? Sabi nga sa Bible, the poor will become poorer, the rich will become richer. Because the rich knows how to share what they have, and that's why they become richer. Ibang usapin yung may mayaman dahil nagnanakaw, corrupt. Ibang usapin yan. Mahirap pa rin po sila kung tutuusin kahit meron sila. Because at the end of the day, they will realize wala lang yan. They accumulate power and wealth out of something that is not good. Wala rin patutunguhan yan. So, again, let this be something that is a lifestyle for all of us to help, no? Gain lifestyle natin ang pagtulong. Anything we can do, any act of mercy every day. And when you do that, you are depositing to your bank account, spiritual bank account. Nagkakaroon ka ng maraming merits, nag-accumulate ang iyong treasures in heaven so that when you need to withdraw, kapag may kailangan ka, meron kang ma-withdraw. Hindi lang pera ang pwede nating i-deposito. Mga gawa ng awa. These are readily available in your spiritual bank accounts. And when you need it, you will have it. Halimbawa, nagkasakit ka. You help a lot of sick people. And when it's time for you, dahil ikaw naman ang may sakit, yung mga tinulungan mong mga taong may sakit, hindi sila ang magbabalik sa'yo ng tulong mo. But the Lord will make or will find a way, will give you the solution. You will be healed. How does it become possible? Marami kang i-withdraw because you have helped a lot of sick people. When you are now the one who is sick, you can withdraw from your bank account. Naka-charge yung account mo doon sa healing, sa pagpapagaling, because in your life, you have got a lot of people become healed. So, yun po, no? Ito yung bilang isang deboto ng banal na awa ay hinihingi sa atin. At sa 1154, the vision of the big building with people in lay clothes. So, kasama tayo doon sa kongregasyon na ito, tayong mga laiko. At dahil tayo ay mga deboto ng banal na awa, may tatlo tayong ipinauunawa sa atin at yung mga magiging kasapi ng kongregasyong ito ay maaaring maglaan ng buong buhay nila, kalimutan ng lahat, ilaan sa pagsisilbi at paglilingkod sa kapwa, offering oneself and burning themselves as an offering. So let this be the mark of a divine mercy devotee. Bawat isa sa atin ay expected. Kukuha tayo mula dyan bilang kasapi ng kongregasyon. Alin dito ang gagawin mo?